Sa puso ng kalunsuran na minsang madungis at magulo. Dalawang batang lalaki, sina Cholo at Bitoy, ang nakikipagsapalaran araw-araw para mabuhay. Naging palaruan na nila ang maruruming kanal at eskinita. Pakay nila ang bawat bariyang may ipon ng munting mga kamay. Naging mukha ng determinasyon at sakripisyo ang dalawa. At sa murang edad, naging saksi sila sa mapapait na realidad ng buhay. Makalipas ang 1 taon, binalikan namin ng mga bata. Saan na kaya umabot ang kanilang araw-araw na paglalakbay? May naghihintay kayang pagbabago sa kanilang bawat hakbang? Noon pa man, madiskarteng bata na si Cholo. Inabutan ko siyang nangunguha ng palutang-lutang na kalakal sa Tulyahan River noon. Ano yung mga kinukuha mo sa tubig? Yung mga sibak po. Para mga plastic? Oo. Dinadampot ko lang po pag nakikita ko na lang po. 13 anyos pa lang ang bata. Pero sa murang edad, namulat na siya sa kasalatan ng kanyang pamilya. Ilang taon mo sinimulan yung pangangalakal mo? Nasa 8 po. 8 years old ka pa lang? Ang liit mo pa nun ah. Bakit mo naisipan? Kasi po wala pong trabaho. Kasi po hindi po ako makakain araw-araw. Pagkaahon mula sa ilog, pinapatuyo, pinaghihiwa-hiwalay, at maayos na isinasalansa ni Cholo ang mga naipong kalakal. Iniipon niya muna ang mga ito bago ibenta sa junk shop. Isa't kalahati po sa 40. May naitabi pa siyang pera, kaya dumiretso sa tindahan ng bata. 127. Bigas po, tsaka dilata. Bigas mo. Pero bukod sa pambili ng pagkain, may isa pa palang dahilan kung bakit porsigido si Cholo ng mga lakal. Ang paggawa po ng bahay. Ikaw ang magpapagawa ng bahay niyo? Wow. Ba't mo naman naisip yun? Kasi maliit na po yung bahay namin masikip na rin po Kahoy na lang din kasi yun. Siksikan kayo doon? Opo, siksikan lang din po. Sa lungsod naman ng Navotas, kagigising lang ni Bitoy. Laman ng kalsada ang 12 anyos na bata. Pero uuwi siya ngayon para magpalit ng damit. Nakatira sila sa ilalim ng binabahang tulay. Natutulog ka ba dito sa bahay ninyo? Opo, minsan. Minsan. Pero mas madalas wala ka dyan. Opo, doon ako natulog sa Saan? jeep. Bakit dun ka natutulog sa jeep imbis na dito sa bahay ninyo? Wala nga po nakain. Pagkabihis, agad nang lumakad si Bitoy.
hindi pa kumakain ng bata at wala rin siyang pera. Saan ka kumikita ng pera ngayon? Ngayon, fishport po. Labin po. Anong trabaho ang ginagawa mo sa Ang hila fishport? po. Minsan Hila ng mga- nabantay. Magkano ang binibigay sa'yo? Minsan, 50, minsan 20, minsan... Tsambahan lang lalaki doon po, maraming isda, 300 lang. Pero sa mga komunidad na ito, may isa pang paraan para madagdagan ang kita. Ang paggalugad sa mga imburnal. Pag may nalalaglag po bare, pamagdutin ko po. Diyan po sa butas-butas. Kasi marami rin po nahulog na bare dyan. Mga dumadaan, nahulugan ng pera. Ipinakita sa akin ni Cholo ang kanyang diskarte. Ito po, dito po tayo. Dito? Ako, dyan. Itong mga butas-butas dito. Saan galing itong mga magnet na to? Sa speaker po. Binibili mo yan o Hindi po. napupulot mo lang? Napupulot ko lang. Oo. Siguro mahaba na rin po ito. Yan po, tatali na po. Yan po, natali. Pwede na po ilusot. Yun. Shoot agad. Ako rin ha. Subukan din ako. Dito ba? Dito? Pwede? Apa, Ang mga gusto pala tubig sa ilalim ano? ayun o, Ayun. Ano ka mo? piso. Ang galing mo ah. Ako kaya? Pako! Wala. Wala, doon tayo sabi. Wala. Wala pa rin. Ayun. Meron ba? Benching ko. Wala. Benching ko. Meron? Oh, benching ko. Ayun. Ako nga no. Yes. I'm rich. Benching ko. Sa bahay, nilinis muna ni Cholo ang mga naipong barya. Ang suma total, 2 pesos and 75 centavos. Yung 275 sa karanasan mo, konti ba yan o Marami na rin po yan. marami na rin yan? Maliit na halaga, pero lumalaki kung iipunin. Ano to? Ito ba yung mga naipon mo rin? Ito po points na magnet. Na-magnet mo rin itong mga to? Wow, may collection ka ah. Dami. Si Bitoy, sinusuyod din ang mga imburnal sa iniikutang komunidad. Pero di tulad ni Cholo, wala siyang dalang mga magnet. Sa halip, kamay lang ang ginagamit niya. Marami ka ba nakukuha? Opo. Minsan hindi. Unti lang. Gaano kadalas ka nakakakuha ng mga barya kapag ginagawa 10 mo yun? piso, minsan 5 piso, minsan piso, 3. Yun lang. Sa dumi ng burak at tubig, kailangan ni Bitoy mangapa at maghalukay para makahanap ng barya. Utak natin. Bakit mo ginagawa yon? Opo. Nakain si Mama, si Papa. Tapos kami. Lahat kami. Yung mga tigpipiso ba, 2 piso, 3 piso, importante ba sa inyo yun? Opo. Sa wakas, may nahanap na piso ang bata.
sapat lang para bumili ng isang supot ng tubig. Masaya ka na ako ang piso. Wala ring regular na trabaho ang amain ni Bitoy, na kinakasama ngayon ng ina ng bata. Sa dami raw ng mga inaalala sa buhay, nahihirapan silang palakihin at gabayan si Bitoy. Parang lumalabas. Walang ginawa itong bata kundi tumiskarte, magtrabaho, kumita ng pera. Oo, kasi kahit anong payo ko niyan, sir, talagang kusa siyang lalayo at aalis sa amin. Para mag-diskarte, madalas talaga hindi nagpapaalam. Nag-aalala ko ba para sa kanya? Oo, sa alala lang, sir. Anong magagawa ko kung desisyon nila? Aalis talaga. Eh, siyempre, pag sinarado sila o kinulong sa bahay, pangit naman. Eh, bawal naman yung gawin. Minsan, ang pag-alagalang si Bitoy may ibang pinapasyalan tuwing hapon. Binibitbit siya ng kanyang mga paa sa malapit na eskwelahan. Sino dito pwede magsulat sa blackboard? Sige nga, gayahin nga po. Yung mga kaibigan mo, pumapasok ba ng school? Opo. Anong naiisip mo pag nakikita mo yung mga batang pumapasok ng school? Nangingit ako po. Naiinggit ka? Bakit ka naiinggit? Gusto kong aral. Dahil kapos daw sa pera, tumigil sa pag-aaral ang bata noong grade 1. Ngayon, pasilip-silip na lang siya sa mga silid-aralan. Nakikinig ka ba sa lesson? Minsan po, ABC, tapos basa. Ba't ka nga ba sumisilip? Oo po, natuto. Hanap ang ibang ayos. Ulit. 1, 2, 3, go! Okay, sino masunod? Sige ka. Mababa ang no? Kisame. Dahil sa pag-iipon ni Cholo, marami na rin pala siyang naipundar. Ito yung gusto mong paayos, no? Apa, pati bubong ko. Doon sa pagkatrabaho mo, nakapagpundar ka rin ng Apo. gamit. Ano yung mga nabili mo na? Ito po, lalagyan na po ng damit. Nasira na yung dati Apo. yung nalagyan. Magkano ang bili mo dito? Nasa 500 po. 500? Isa po. Mahal din, ha? Gano'ng katagal mong pinag-ipunan yun? Nasa, ano po, 3 buwan siguro. Tapos, ikaw rin ang bumili nitong Apa. hingganan. Apa po. Magkano naman yan? 800. 800. Kasi pag nakapato, pag nalalaglag, nababasag. Tsaka yung mga ano siguro, pag mga ipis, no? Oo. Gapangan Kaya na. inarangan na rin po yan. Ito ang alkansya mo. Apa. Sinong gumawa ng alkansya? Kailangan po na, ano ko lang din po yan sa kalakal eh. Napulot mo lang Apa. din? May mga ano pa. May mga, ano po, May coins. barya tsaka Oo. mayroong papel. May bills. Tuwing kailan mo binubuksan to? Pag ano, pag nakarami na ako naipon. Hindi mo ba, hindi ka natutoksan na buksan para bilangin? Panahon? Hindi ko muna bubuksan yan. Bakit di mo binubuksan agad? Para ano, maipon ko na.
para mapuno ko muna to. Malaking tulong man si Cholo sa kanyang pamilya, may isang problema. Sa dalas ng kanyang paghahanap buhay ngayon, tumigil na sa pag-aaral si Cholo. Tinatamad ka na ba sa school? Opo, tinatamad ako. Bakit ka tinatamad? Di gusto ko na lang po maghanap buhay. Kailan ka babalik na school? Pag gusto ko na po bumalik. Matapos ang isang taon, binisita ko uli si Cholo sa kanilang bahay malapit sa ilog. Hello, Cholo! Kumusta? Okay lang po. Long time no see, ah. Aba. Sa muli naming pagkikita, ipinagmalaki ni Cholo sa akin ang mga pagbabago sa kanilang payak na tahanan. Ano yung pinaayos niyo dito sa bahay niyo? Yung father po, ito po. Ah, ito. Bago na to. Apo. Hollow blocks. Oo nga, no? Linis pa. Tapos ito po. Itong Yung sahig, sinemento rin. Apo. Ang gastos sa pagpapagawa ng bahay, bunga ng pagsisikap ng mag-anak. Kasama na si Cholo. Tumulong ka ba dyan sa gastos dyan? Apo, tumulong po ako. Magkano ang binakas mo? Mga 2-5 bata. Malaki rin, ha? Pero yung iba, sinong gumastos? Yung Mama natitira? Ipon ni mama mo. Okay. So, marami ka pa rin natira sa ipon mo? Marami na lang po. Saan ka nag-iipon ngayon? Sa lata po. Pati ito yung bagong ano? Apo. Bago na to, ah. Iba dati yung ano, yung parang bola. Apo. Magkano laman ito ngayon? Alam mo ba? Hindi. Hindi mo binibilang? Hindi mo pa binubuksan? Ba, may laman ding ano, ah, papel, ah. Big time to, ah. Kwento ni Cholo, hindi na siya nagmamagnet ng barya ngayon. May bago na kasi siyang racket bilang tagahakot ng mga lamesa at upuan tuwing may event sa kanilang barangay. Kaya mo na yun? Eh, ang liit mo pa. Hindi, may kasama naman po ako eh. Tumutulong ka lang. Magkano ang sweldo mo doon? 300 po. Sa isang araw? Mahigit isang taon nang tumigil sa pag-aaral si Cholo. Pero ngayon, nalalapit na uli ang pasukan. Ang kanyang nanay, kinukumbinsi pa raw ang anak na bumalik sa paaralan. Kung kayong tatanungin, gusto mo bang mag-aral na siya? Opo. Balik siyang school? Kasi katulad po niyan, madiskarte po siya. Eh, lalo na po kung may pinag-aralan siya. Lalong aano po sa buhay yun. Nanuhan ko nga ho yan, sabi ko nga ho sa kanya, sabi mo lang sa akin na mag-aaral ka na, hindi ako magdadalawang isip na ipa-enroll kita. Eh, naano ko lang po kasi di ko pinipilit mo ka, baka ho maaano. Mukhang ano na siya, mukha bang kumbinsido na siya? Yun nga po inaano ko po sa kanya. 50-50 pa. 50-50 pa po. Ako si Ate Mika, ha? Ako ay social worker ng CSWDO. Noong huli naman naming nakita si Bitoy, nirescue siya ng mga social workers sa Fishport dahil sa mapanganib nitong buhay sa lansangan. Tara na, sama ka na sa amin. Tara na. Samahan mo kami doon. Dito lang ako. Dinala siya sa Bahay Pag-asa, kung saan pinakain, pinaliguan, at sinuri ang bata. Bawal pa yan. Bawal din nagtatrabaho ang bata. Kasi hindi ka pa dapat nagtatrabaho. Dapat ikaw nag-aaral ka. Pero matapos ang 3 araw,
Pinauwi na rin si Bitoy. Patapos kausapin at paliwanagan ng mga social worker ang kanyang nanay. Bitoy Ski, kumusta ka na? Okay lang po. Ha? Okay lang. Nalala mo pa ako? Ngayon, naninirahan muna si Bitoy sa bahay ng kanyang tiyuhin. Kapansin-pansin na mas masaya at mas mabuti na ang kalagayan ng bata. Bakit hindi ka na umuwi sa inyo? Ayoko doon. Madilim. Madilim, no? Sa ilalim ng tulay. Baha pa. Di ba napunta ka dun sa shelter? Opo. Iyak ka raw ng iyak eh. Oo. Bakit ka naiyak? Ako, namiss lang si Mama. Tumigil na rin daw sa pangangapa ng barya si Bitoy. Sugat lahat eh. Nadala na raw siya matapos masugatan ang kanyang paa nang minsang lumusong sa imbornal. Ako po sugat sa dugo. Nakaapa ka ng ano? Ako bote. Buti Basag. na basag. So hindi ka na ulit sa ganun. Hindi na po. Ngayon, tumutulong na lang si Bitoy sa kanyang tiyuhin at pinsan bilang tagalinis sa construction site. Napag-isip-isip mo ba na gusto mong baguhin ang buhay mo? Opo. Kahit pa paano? Anong sabi mo sa sarili mo? Ano naisip mo? Ako hanap lang sa baho eh. Imbis na magtrabaho, ba't di ka na lang muna mag-school? Wala pa eh. Wala natulog sa akin eh. Seryoso ka ba dyan? Gusto mong pumasok? O, hindi gawa natin ng paraan. Dumating na ang araw ng enrollment sa paaralan sa lugar ni na Bitoy. At hindi may tago ng bata ang kanyang saya. Matapos kasing tumigil ng 3 taon, sa wakas, makababalik na siya sa eskwelahan. Para lalong ganahan ng bata, binigyan namin siya ng bagong gamit. Sapatos. At uniform. Ngayon ka lang ba ulit nakasuot ng uniform? Opo. Ngayon lang. Ano ba kailangan? Okay lang po. Masaya. Samantala, matapos ang mahaba-habang pangungumbinsi ng kanyang pamilya, pumayag na rin si Cholo na mag-enroll sa darating na pasukan. Siyempre, niregaluhan din namin siya ng mga bagong gamit pang-eskwela. Sinamahan naman ni Nanay Ginalyn si Cholo sa enrollment. Dahil tumigil ng 1 taon, uulit ng grade 7 ng bata sa darating na pasukan. Pero hindi daw ito alintana ni Cholo. Na-miss mo ba yung school? Apo. Gusto ko na pumunta eh. Para makita ko na rin yung mga teacher namin. Kasama naman ni Bitoy ang kanyang tita Gloria sa pag-e-enroll.
Ma'am, i-enroll ko po sana yung pamangkin ko po. Dahil matagal huminto sa pag-aaral, kailangan daw munang bumalik ni Bitoy sa kinder. Pero handa raw magtiyaga ang bata. Excited na po siya eh. Kinukulit na po ako eh. Masayang-masaya po ako kasi nanay po ako eh. Gusto ko po makita din siya maging maayos. Sa pagbabalik ni Cholo at Bitoy sa paaralan, muling bubuhay ng sipag at determinasyon ng mga bata ang kanilang mga pangarap. Naway ang bawat hakbang na kanilang tatahakin mula ngayon ay mga hakbang tungo sa pagbabago at sa mas maaliwalas na kinabukasan. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.